Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Paano or saan nyo po tinatapon yung basura nyo? Meron kumuha po dito. Every kailan po sila nangungulekta? Ng basura po? Maga at saka hapon. May segregation fee po ba kayo? Sa kumukuha ng Apo. wala naman. Kung wala pong kumukolekta ng basura nyo, ano po yung ginagawa nyo sa mga basura? Tatabi po muna. Pagkabukas, dun po, bibigay ko na lang. Aware po ba kayo kung paano mag-segregate? Segregate ng basura po. Pag po ba hindi po nakasegregate yung basura nyo, kinukuha po ba ng munisipyo? O yung mga dito, yung vendors market. Paano o saan nyo pinatapon ng basura nyo? Tuwing kailan po may kumukuha ng basura sa inyo? Kung walang kumukolekta, anong ginagawa nyo sa basura? Patapos nyo po siyang ipunin. Tapos, Nakain ba lang pero kukunin nyo. Nagsusunog din po kayo ng basura. Last question po. Aware ba kayo kung paano mag-segregate ang basura? Mag-segregate. paano para ayun nga yung kailangan na kunin yung basura, kailangan na tapon i-separate pag po ba pag hindi po nakasegregate yung basura niya, kinukuha po ba ng munisipyo? May binabayaran mo po sa segregation? Ay, meron. Magkano naman po yung binabayaran? So, hindi po kayo nagbabayad ng individual or buong palengke po yung palengke? Audio Jungle. Audio Jungle. Hindi po namin, nilalagay namin kung meron kami lagayan ng basura. Tapos pagka tapos ng tinda, kinukolekta ng taga-munisipyo. Yung taga-munisipyo nangukolekta dyan, tapos nililinis nila yan, ini-spray nila ng bumbero yan. Spray nila yan once a week. Pero araw-araw, hindi. Oo, araw-araw, nililinis ng hose yan. Hindi, kung munisipyo lang maglilinis, may talagang maglilinis dito. Maya-maya lang yan, meron nang magwawalis dyan. Tapos yung lahat ng basura dyan, hindi ito pagkahapon, kukuhanin ng kayo. Kumbaga sir, kayo lang po yung umiipon pero iba po yung pinaka naglilinis dito? Or per pwesto po? Hindi, lahat dito. Basta lahat dito. Lahat ng pwesto dyan, meron talagang naglilinis. Pero kami, tinatabi na rin namin yung mga natin, mga basura natin, mga ilalagyan ng lahat yan. Sa inyo, yung mga basura, Hindi, kasama na doon sa kung namin sa pwesto. Kasama na... sa renta po, sa pwesto. Oo, siyempre, may month dito. Mas ganun lang, kasama na yan. Kasama na yan.
naglilinis dito sa may palengke? O public market. Binabayaran po ba kayo ng munisipyo or ng mga nag-aano dito? Binabarayan kami. Sa munisipyo, sa gobyerno. So kayo po yung talagang naglinis sa may labas po? Yung sa loob din po ba? Hindi sa amin, hindi sa akin yun. Dito lang nangyari ako. Ayun dyan. Pero may iba pong naglilinis doon. Ako kami nagmawawal sa patas. Sa segregation po ba aware po kayo? Oo. Yun po yung ipinapatupad dito. So ginagawa niyo siya, sir. Iwalay namin yung mga plastic. O ano. Saan nyo nilalagay yung mga naiipon, sir? Hindi, sa tabi-tabi lang. Tapos po, kukunin po ng... Kung yung truck, sasakay namin sa truck. Tuwing kailan po ba yung kuhanan ng basura? Alauna, alas 5. Audio Jungle. Ano-ano ang mga ordinances na pinapatupad niyo regarding sa waste management ng Arayan? Segregation of collection policy. Kasama nyo sa arahan namin sa munisipyo. Meron din kaming about sa batas na pinapatupad ng RA 9003, bawal din sinusunog ang basura. Tapos, yung namin, dapat laging nakasegregate. Yun na nga, yung namin yung no segregation, no collection. Pero, hindi kayang gawin ng taga-araya. Yung mga household, ginagawa nila, babayad na lang sila ng segregation fee para sa Central MRF. Doon na lang nasisegregate yung mga sorter namin. So, natutupad naman po yung mga ordinances? Sa ngayon, yung tulad ng mga pagsusunog ng basura, meron pa rin hindi nakakaalam. Halos karamihan siguro sa Soglay, tapos sa Q's, sa Nunbanyo. Kailan lang yung ng gulong, yung mga rubber. Sinusunog nila yun, tinutunaw nila. Nung last Friday, Thursday, sir. Friday. Pinasara namin yung tunawan ng gulong dahil masama sa environment yung pinaan nila. Kaya yun na, yung pinapatupad namin yung kahit paano, meron din nasusunod. Ano naman po yung mga kaukulang action or parusa na hindi sumusunod sa segregation ng basura? Segregation, yung mga dito matupad sa mga tulad ng nagtatapon yung mga nagtatapon ng mga basura kung saan mga fly pig or public man. Meron kaming sa batas nakalagay doon sa Republic Act 9003, pwedeng makulong ng 1 hanggang 15 araw. Or pwede silang magmulta ng 300 up to 1,000 pesos. May nahuli na po ba kayo na gumawa ng gano'n? Marami na. Meron na rin kami pinakulong. Mga nasusunod o mga nagtatapong kung saan. Tuwing kailan kayo nangongolekta ng basura? Tuwing kailan po kayo nangongolekta ng basura? Sa barangay or? Barangay. Sa barangay po. Sa mga barangay, meron kaming regular, tulad ng mga schedule na yan. Meron din kaming mga on-call. Pero yung barangay sa public market, 3 times a day yung pagtakot namin dyan. May bayad po ba yung pagkolekta niyo ng basura? Kasi dahil nasa public servant tayo, wala namang bayad yun. Pero yun nga inaano namin, yung no segregation, no collection policy, dahil din sila nakakasunod, ginagawa nila, sila mismo nagbabayad sila ng segregation fee.
Dahil yung mga nagtatrabaho sa Central MRF sa Tabuan, hindi naman kasi empleyado ng munisipyo yun. At yun ang binabayaran ng mga taga-barangay. So doon po napupunta yung mga bayad? Yung mga collection nila. Doon, bali binabayaran doon mga sorter, mga segregator. So sa isang, gaano po kadaming basura yung nakokolekta ninyo kada araw? Kada araw, minsan hanggang 3 truck. 3 truck na yung malaki, dump truck po ito. Ano po, last question po is, ano sa tingin nyo ang nakakatulong sa pagbabawas ng basura sa bayan ng Arayat? Tingin ng ano? Ano po yung nakakatulong or makakatulong po sa Arayat para mabawasan yung basura? Siguro mas maganda, iwasan na yung mga plastic dito. Tanggalin na yung plastic sa Arayat para mabawasan yung basura natin. Tapos, mas maraming makakatulong sa atin kung ang taga-Arayat ay mag-isama o mag-ilawak sa ng munisipyo na yung pinapatupad namin yung no segregation, no collection. Kasi kung hindi nila si-segregate yan, siguradong maraming basurang mapupunta sa Central MRF. At yun naman ang dinadala namin sa MetroCard. Yun, binabayaran ng munisipyo yun, sa isang container nagkakahalaga ng 20,800. Nasa 32 cubic meter yun. Kaya nga, yung tanong mo, siguro mas maganda doon kung magsisegregate yung mga household para mabawasan lahat ng mga basura dito sa Arayat. So sabi niyo po na yung mga nakokolekta niyo pong basura is napupunta sa MetroCard? Oo. Ano po yung sa MetroCard niya? Isa po ba yung landfill or isang tambakan? Sanitary landfill. Private siya na sanitary landfill. Audio Jungle. Pero to, hindi kasama to. Sir, ilang truck meron kayo ng basura? Ano? Ilang truck po yung meron kayo? Meron kaming truck na pang-up ng basura 3. Apo. Yung maliit, nasa site pa. Meron din kami mga container bin na sinasabi namin na ginagamit namin sa MetroCard. Nandito yung container bin. Ayun. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Na-restrict yung mga bote, pwedeng gawing mga upuan para kung wala doon sa Itbulaga pa. Bulaga, mga ginagawa ng cheer. Saan niyo po dinadala yung mga naiipon na yan, sir? Kung mga pwede maginabang, pwede namin share sa mga eskwelahan, pwede silang pagawa ng mga upuan, gano'n. Audio Jungle. Pagka ako, pwede na rin itapon ito. Ito ba? Ito sinasabi mo? Mga ganito
Kaso hindi pa dumadami, inanakaw yan.